Hindi ko akalaing may mas sasakit pa pala kaysa sa pangungulila. Mas masakit pala ang bumalik at wala nang uuwian. Ako si Marvin, 34 na taong gulang, dating construction worker sa Pilipinas. May asawa akong si Liza at isang anak na lalaki, si Ken, 4 na taong gulang noon nang umalis ako. Hindi ako umalis dahil gusto ko. Umalis ako dahil kailangan. Baon kami sa utang. Lumalaki ang gastusin. Kulang ang kita. Araw-araw kong naririnig ang salitang, tiis lang muna. Kaya nang may nag-alok ng trabaho sa Middle East bilang maintenance worker, kahit mahirap, kahit malayo, kahit walang kasiguruhan, tinanggap ko. Ang usapan, 2 taon lang. Sa unang taon, halos araw-araw akong umiiyak sa dorm. Hindi dahil sa trabaho, kundi dahil sa katahimikan. 12 oras akong nagtatrabaho sa init. Pag-uwi, cellphone lang ang kausap ko. Video call tuwing linggo. Doon ko lang nakikita ang paglaki ng anak ko. Papa! Yan lang ang hinihintay kong marinig. Pinapadala ko halos lahat ng sahod ko. Para sa tuition, para sa renta, para sa kinabukasan. Unti-unti, gumaan ang buhay nila. Unti-unti rin, akong nauubos. Pagsapit ng 3 taon, napansin kong may nagbago. Mas bihira na ang tawag ni Liza. Kapag nagme-message ako, minsan 1 araw bago mag-reply. Kapag video call, palaging may dahilan. Pagod ako. May ginagawa. Tulog na si Ken. Hanggang 1 araw, sa isang video call, may narinig akong boses sa likod. Boses ng lalaki. Hindi malinaw, pero sapat para magtanim ng duda. Tinawanan lang ni Liza. TV lang yon, pinili kong maniwala kasi mas madaling maniwala kaysa masaktan. Lumipas ang 2 taon pa. 5 taon na akong OFW. 1 araw, nakatanggap ako ng mensahe mula sa kapitbahay namin sa Pilipinas. Marvin, umuwi ka na. May kailangan kang malaman. Hindi na ako nagtanong. Alam ko na. Pagdating ko sa Pilipinas, hindi ako sinalubong ng yakap. Hindi luha. Hindi saya. Tahimik ang bahay. Si Liza, may kasama ng iba. Matagal na pala. Hindi 1 beses. Hindi 1 pagkakamali. 5 taon akong wala. 5 taon din pala akong pinalitan. Mas masakit pa roon ang sumunod. Lumapit ako kay Ken. Ngumiti ako. Inay, papa to. Tumingin siya sa akin, tumalikod. At mahina niyang sinabi, hindi ikaw ang papa ko. Parang may pumutok sa loob ng dibdib ko. Umalis ako ng buo. Bumalik akong wasak. Wala akong asawa. Wala akong anak. Wala akong direksyon. Isang gabi, naglakad lang ako ng naglakad. Walang plano. Walang pera. Walang lakas. Pero doon, sa pinakamababa kong punto, may isang tanong na hindi ako tinantanan. Kung kaya kong magsakripisyo ng 5 taon para sa kanila, kaya ko rin bang magsakripisyo para sa sarili ko? Bumalik ako sa abroad, hindi para tumakas, kundi para bumuo muli. Pero this time, hindi na ako basta empleyado. Nag-aral ako ng skills online, maintenance systems, facility management, basic business. Nagtrabaho ako sa araw, nag-aral sa gabi. Mabagal, mahirap. Pero akin, pagkalipas ng 4 na taon, hindi na ako OFW na umaasa sa sahod. May sarili na akong maliit na contracting business sa abroad. Legal, tahimik, matatag. Hindi ako mayaman. Pero malaya, 1 araw, may nag-message sa akin. Si Ken. Hindi para humingi, hindi para magsisi. Gusto lang niyang makilala ako. Hindi ko alam kung paano magpapatawad. Pero alam kong hindi ko nahahayaang mawala ulit ang sarili ko. Minsan, hindi pera ang kapalit ng sakripisyo, kundi panahon, relasyon at pagkatao. Pero kahit anong mawala, kung nandoon pa rin ang kakayahang bumangon, may pag-asa pa. Kung ikaw ang nasa sitwasyon ko, pipiliin mo bang bumalik sa pamilyang sumira sa'yo o uunahin mo na lang ang sarili mo?